usapang kalusugan naman po tayo at para dyan, kasama natin sa studio ang isa pa nating kapatid na na-miss ko, Mama Maui. Mama Dims, good morning at good morning po sa ating mga kapatid. Napakasaya pero napakaulan po na umaga. So sana po lahat kayo ay safe ngayon and dry. Ayan. Mau, kapag tag-ulan, matik. May mga sakit-sakit sa balat, ano? Ako, oo, At walang Mama. kasing choice ang ilan nating mga kapatid, kundi talagang lumusong sa baha, lalo kung kinakailangan nilang pumasok. Oo, kumbaga walang choice, ano? At tama ka dyan, Mama Dims. Pero paalala po ha, sa ating mga kapatid, delikado po yan. Posible kasing mauwi sa infeksyon kapag napabayaan. At tungkol dyan, ang hatid na tips ng ating resident morning doctor na si Doc Richard. Good morning, Doc Richard. Good morning, Maui. Good morning, Dimples. Ah. Isa nga sa posibleng maranasan ng mga lumulusong sa baha ang irritant contact dermatitis. Okay. Yes. Ano ba ang itsura nito, Doc? Kasi di ba pag sinasabi mo parang okay, irritant contact dermatitis. Pero anong itsura pag nakita mo sa balat mo? Okay, himayin muna natin siya. So ano nga ba ang irritant contact Yes. dermatitis? So ito ay very common skin condition resulting from direct contact with irritants. Okay. So this is very ano ngayon? Uso. Yes, usong-uso. Kasi nga dahil sa umuulan, so kapag umuulan, merong baha. So yung baha, pwede siyang maging irritant. Okay. Ngayon, kapag na-expose ka doon sa irritant, which is yung baha, minutes after that, pwede nang lumabas yung pamumula, tapos ito ay nagiging dry, makate, masakit. Oh. Yes, minsan nagkakaroon pa ng blisters. Okay. Doc, kanina nabanggit nyo nga po no, yung mga ano mga pwedeng maging pakiramdam, itsura, pero ano po yung mga sintomas nito? Okay, ang mga sintomas nito mga kapatid ay pamumula at pamamaga ng balat, pangangate at mahapding sensasyon sa balat, dryness at pagbabalat, blister o pamamaltos ng balat para sa mga severe cases. Okay, Doc, bukod sa mga paglusong sa baha, kasi kadalasan ngayon, wala na talagang pasok, di ba, sa school or sa mga ahensya. Pero kapag nasa health service ka, or kailangan mong magserbisyo through, kunwari, mga nurses, doctors, Yes. kinakailangan talaga, or yung mga frontliners natin, ika nga. Kapag ganyan, ano bang nagiging sanhi pa? No, bukod sa paglusong sa baha, sanhi ng pagkakaroon ng irritant contact dermatitis. Okay, so aside from dun sa baha, eto pa ang mga sanhi ng irritant contact dermatitis. Meron tayong mga biological irritants gaya ng baha at halaman, mga chemical irritants gaya ng sabon, detergent at acid, at mga physical irritants gaya ng friction dahil sa damit. Ah, ganun pala yung Doc, yung damit ha. Kasi Yes. nababalitaan ko rin yan kahit yung daddy ko nga. Ganun din, pag kunyari may mga maong siyang sinusuot, Oo. na-irritate yung skin niya kasi nagkaka-friction. So isa pala yun sa mga Yes, pwedeng maging yes. panggalingan. Ano. Oo, Eh pwedeng Doc, ito pwede. naman po, paano naman po kaya ginagamot yung ganyan? Okay, paano nga ba gamutin ang irritant contact dermatitis? So, unang-una, iwasan muna natin ang mga irritants. Pangalawa, topical corticosteroids or anti-inflammatory ointments. Pangatlo, pwede ang moisturizer para sa dryness. Pang-apat, ang antihistamine para sa pangangate. At eto, napaka-importante, kumonsulta tayo sa doktor. Yes, tama. Oo. Okay, Doc, kanina nabanggit niyo po na pwedeng lagyan ng mga topical na mga Yes. ointments. Do we need, kailangan ba ng prescription ng ating mga kapatid para kumuha nun? Oo, mas maganda kung may prescription para targeted talaga yung treatment At saka natin. gusto ko lang sabihin na mahilig kasi ang mga kapatid natin mag-self-medicate. Yes, Yes. oo. Kadalasan pag nakakaramdam ka ng lamig dun sa topical ointment na ilalagay, akala mo gumagaling ka na. Oo. Tapos mapapansin mo, kadalasan parang kumakalat pa yung Oh, ano, no. di ba? So Doc, baka gusto mo rin silang warningan pagdating sa paggamit ng mga ointment or topical ointments na hindi talaga nararapat for irritant contact Oo. dermatitis. Yeah, very important talaga. Kumonsulta muna tayo sa mga doktor para mas targeted talaga yung treatment natin. Huwag na huwag tayong mag-self-medicate, mga Yes. kapatid. Okay? And if I just may add, kapag na-expose tayo doon sa irritant, ang unang-unang gagawin natin ay hugasan natin ang kamay Yan. o kaya yung area na na-expose. With soap and water, Doc, or soap lang? Or Mas maganda water kung lang? water lang muna. Water lang. Oo. Yes. Kasi may mga sabon din na nakaka-irritate Nakaka-irritate. lalo. Oo, tama. Oo. Tsaka Doc, di ba yung kanina nabanggit nyo, steroids, hindi yan basta-basta nilalagay at hindi pwedeng mahabang, kumbaga yung Panahon, medication yung yes. panahon. Yes, Kailangan talaga ikukonsulta sa doktor pa mga steroids, di Exactly. ba? Oo. Ayan, maraming salamat Doc. Lagi ko talagang inaabangan ang mga tips ni Doc Richard tungkol sa pag-aalaga ng ating mga balat. Maraming salamat, Doc Richard. Bukas po ulit. Yes. Yes.
Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.